Ayan, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel. It's a Trump. So, kahapon ng tanghali, gabi video tayo ngayon, umaga. So, napakaganda ng ating mga sandwiches and PFTs. Ngayon, samahan nyo ako sa routine namin kung paano ginagawa namin daily. Mga regular days na dito sa aming growing area. Para malaman nyo rin, kung totoo yung sinasabi natin na dilig-dilig lang, okay na. So, ayan, samahan nyo ako. So, yun natin tong hose. Kasi na kayo, malinis na yan. Ang dumi pa rin. So, lagyan natin dito. Ayan. Pakawalan natin tapos ang sinerge natin kagabi. Ito mga ilang oras lang, pwede nyo namang iwanan, kaya lang minsan baka hindi natin naman baka pagka cause ng sunog. So kaya ako siya tinatali sa taas, may clear yung charger nya, tapos sa taas naman yung aking saksakan. So ayan, ipat na lang natin dito para direkta na. Tapos, buksan natin yung gripo. Yung gripo namin dito, parang switch ng ilaw. Kaibigan ko yung gumawa na ito, si Kuya Lorenzo. So, unang-unang ginagawa na, pakain ng ibon, mga parrot namin. May 6 kami na pairs yan. May 3 pala, 3 pair, 6 na ibon. So, ayan. So pag napuno na yan, umpisa na natin diligan. Yung kagabi na hindi ko natapos dito, didiligan natin. Tapos eto, angat ko na pala ito para, so wait lang angat ko muna. So ayan, inangat ko lang yung plastic para ma-access natin at madiligan. So ito yung flower stock na sinasabi ko, nilagyan ko ng ziplock. So tinanim ko muna yan kasi may energy pa naman yan dyan sa stock na para ma-develop palalo yung seeds. Pero alam ko, pwede nang i-harvest kasi makinis na yung seeds ng BFT. Tapos kung makikita nyo dito, hindi lang yan basta nakalagay yan dyan. Kung may dahilan kung bakit dyan sila nakalagay. Ayan. So dito yung prolifera. Kasi nakita natin na gusto ng prolifera ng mas maliwanag, less humidity kesa sa Andromeda. So makikita nyo naman na ayan, may mga dyan. Ayan, kahit pa paano medyo. Tsaka mas maganda yung kulay niya dyan. Kumbaga, nung nilagay ko kasi yan sa medyo shaded masyado, halos hindi mo makita yung green niya. So nagba-brown siya. So nung nilagay ko dito, mas na green. Siguro kulang nga talaga sa araw. Kasi yung mga lowland nepenthes yan, sa gilid. Mainit yung lugar na yan kasi dikit na dikit sa stalmating. Pero gusto yan ng mga nepenthes na ganyan. Tapos nandito naman yung mga roridula natin. Yan, may 2 roridula na may punggus, kaya hindi siguro, ewan kung mabubuhay pa yan. Tapos ayun yung iba. So ito yung Rebecca Sapper na medyo parang patuyo na. Kailangan na natin talagang diligan yun. So ayun yung mga iingatan nyo kapag may mga lamang kayo. Kapag parang patuyo na yung media nya, mabubuhay pa yan kung nasa high humidity kayo. Pero kung mapabayaan nyo yan, ito. So ayan, ito okay pa rin naman. Moist pa nung hinawakan ko yung media. Kaya lang pagka uminit at walang takip to, sigurado matutuyo. So kailangan diligan. So sara, magdilig na tayo. So ganyan lang, light misting. Ito may may tray. Ibig sabihin may siya, may plastic siya sa ilalim, magre-retain siya ng moisture. So wag masyadong tagalan. Tapos yung mga iba na hindi pa naman ganun katuyo tulad ng kay Rebecca, huwag nyo masyadong tagalan yung dilig para matuyo rin after ng ilang panahon.
Kasi pag masyadong basang-basa, magkukos ng ano yan, yung babaho yung media kasi magwa-waterlog. So, hindi maganda. So, nandito yung mga highlands. Yung mga highlands dati naka ano to, water tray, tinanggal ko na sa water tray. Kasi matibay sila eh. Biruin nyo, tumagal ng isang buwan mahigit sa water tray. Pero hindi maganda yung naging lagay. So ngayon na hindi na sila naka water tray, I think mas magiging maganda yung ano na ito, palagayan. Wait lang ha, ayun ko lang. So isang kamay ko kasi nasa phone kaya hindi ko masyadong ayan. So pag dito naman sa mga bromeliads and helianthera, ang hilig talaga nila yung ma-mist yung kanilang yung butas at yung taas ng picture, yung picture nila, yung loob malagyan ng water kasi naka-locate sila sa wild sa lugar na kung saan laging umuulan. So kailangan na ano. At may napansin ako dito, meron yata ako na propagate ng mga Nepenthes suki o yung Rafflesia na ano bang cross na ito. Basta yung Nepenthes suki. Ayan o. Tatlo. Meron pala akong nailagay dyan. Hindi ko na naalala. Tapos yan si Rebecca Sapa. Medyo diligan nyo lang na medyo matagal para may laban. Tapos okay rin na minimist yung picture nila para ano, hindi mag-dry. Kasi pag nag-dry yan, lalo na yung tag-init, wala na. Kumbaga, hindi wala kayong magandang picture. Diba? Tapos after ng picture matuyo, yung halaman na yung matutuyo dyan. Kaya hindi naman naka water tray yan, okay kayong magtagal ng misting kasi matutuyo rin naman yan mamayang hapon. So maganda magdilig ng gabi o kaya umaga kasi hindi agad nag-evaporate yung tubig, tsaka yung tubig nyo malamig. Kapag tanghali na pwede pa rin naman kayong magdilig kasi nga kaysa mamatay yung halaman nyo at di kayo nakapagdilig ng tanghali, di ba? Dilig na kayo. Pero ang pinaka the best talaga umaga or gabi. Meron ding dahilan sa gabi kasi naka-open daw yung stomata, sabi nung isang Hokage natin na literal na matanda na sa pag-aalaga ng mga carnivorous plant. So ayan yung mga variegated natin na walang variegated na dahon. Ngayon nagpo-produce na sila. So kailangan lang pala talaga time. Ayan. So, ayan, punta na tayo dun sa ibang area. Meron tayo pala dito mga seedling, yung Philippinensis. Sinubukan na ng mga dito. Pansit-pansitan. Diligan lang natin yan. Tapos itanim na natin yung ibang seeds siguro mamayang tanghali. Tapos ngayon, dito naman tayo. Kita nyo, diba? Hirap abutin ng mga nasa taas. So, ang ginagawa ko, pinapatong ko na lang yung sprayer. Pagka wala akong hawak na punos, madali. Pero ginasta natin tayo. So, ang dilig ko dito, actually, lahat talaga dinidiligan ko isa-isang tray. Pero since sa diligan ko to kahapon, baka ito lang top yung diligan ko ngayon. Para may time rin na matuyo itong mga nasa in between ay nasa baba. Hindi rin kasi maganda na laging mata. Iisip ko, gusto ko ilagay dito yung yung mga cephalotus na parating. Kasi hindi kasi nagwa-waterlog kasi dito kasi nasa taas nakahang. Para maging effective kung dito ko ilagay. Ayan ay for acclimation. Ang lugar talaga ng cephalotus ko dun sa kaninang natin, growing area. Kasi mas maaraw doon, tapos mas maganda yung air circulation. Ayan, yung mga malalayo ay challenging.
So ito lang yung routine natin araw-araw. Wala sa plano tong 4th level ng Sphagnum kasi alam ko na mahirapan talaga ako magtulik. Kaya lang, nagawa na natin. Ito din maganda rin itong naging kinalabasan. Kasi ito yung naging growing area ng mga live. Kasi may paparating pa akong live ngayon. Kasi nga naubusan na ako ng media. Kasi may paparating pa akong bagong mga halaman. Kailangan ko itanim yun. Ang kailangan ko medyo yung mga gandang klase, hindi yung mga kumbaga may mga tama na nung algae. Kasi dati gumagamit rin ako ng maxi Hindi ko ginagamit na yung luma kapag yung mga maramihan. Kasi mamumroblema rin ako kasi kailangan kong i-repad yun after some time. Pero pag gumamit ako ng mga yung media, siyempre matagal na rin ako hindi mag-reply. Mist lang, huwag ganang tagalan basta yung hindi naman masyadong natuyo so ganyan lang. Tapos yung tubig nito hindi nasasayang kahit na bumabagsak yan sa baba. May ipon lang yan sa ilalim, nagiging moisture na nag-evaporate yan ulit pataan. Kapag sobra-sobra na yung tubig sa baba, pinadidilig ko naman sa mga non-carnivorous plant and nepenthes sa gabas. Kasi low ppm pa rin yan. Nga lang medyo madumi na kasi nga lumaan na sa mga ibang paso. Pero ginagamit pa rin natin. Sayang. Tapos yung Madagascariensis natin gusto ko makita sa dulo kasi tingnan natin kung naka-recover. Yan ang hindi sa pinakamagandang lagay ng pinadala sa akin. Kailangan kong i-double check kung okay na ngayon. Kamda bali-bali kasi. Tapos na-delay. So pagka Drosera medyo mahirap kapag na-delay. Yan, naubos na. Ito natin yung Drosera Madagascariensis natin. Ayan, medyo buhay na naman yung iba. Actually lahat pa lang gusto muna natin ang konti. Oops, natutulungan yung phone ko ng water. Ayan, medyo buhay na. Bakit diba ng iba? So kailangan ko muna pagandahin itong mga to. May nag-pre-order kasi sa akin na ito kaya after a month pa naman, so sigurado after a month ganda na yan. Yeah, so ayan lang. Tapos after ko diligan, sasarado ko na yung sorry yung mga ayan, sa ibababa ko na rin. So minsan pag gabi ino-open ko lang sila. Bakit? Kasi nga maganda naman ang temperature tsaka humidity pag gabi. Pero mas safe pa rin talaga yung naka-close kasi nga may mga paniki dito sa paligid namin na mahilig kumain din ng mga nectary ng mga plants. So bali yung mga BFT namin, so wala tayong magagawa. Sa ngayon naman hindi sila umaatake. So malaking tulong rin yung steel matching kasi nga hindi sila na encourage na pumasok. Ayan. Pero sa tingin ko pag gagabi kumakain sila dyan. Yung magdidila-dilaan lang nila. Hindi nila kinakain yung plants. Which is good. Kasi sa umaga nakakakita ako ng mga dumi. O kung ibon yun or paniki. Pero yun lang yung aking routine daily. Diba napaka-easy lang, dilig lang. Tapos chine-check ko lang rin kung may mga patuyo na or ng mga nakaangat na plants. Kasi pag nagre-repat kayo ng maraming halaman, hindi nyo ma-ensure yung pagiging perfect ng pagkakatanim nyo. Minsan pag pagod na kayo, hindi na maganda yung quality ng replanting nyo.
So dito, mapapansin nyo. Ngayon napansin ako dito pag ano ko dito. So ito medyo angat siya. Pansin nyo na ano siya, na less yung moisture na receive niya kasi nag-iitim yung gilid. Ito yung growth, new growth naman okay na okay. So pagka ganyan, maaring medyo mataas. Ayan, hindi nga nagkamali. Medyo mataas yung pagkakatanim niya. Loose. So anong gagawin nyo pagka ganyan? Push nyo lang pababa. Ayun lang ang sagot dyan, i-push nyo pababa. Yung bandang yung gitna na rhizome. So pagka ganyan, okay na yan. So sa iba naman, okay naman lahat eh. So mapapansin nyo, madaling mapansin yung mga maling pagpapaso eh. Kita nyo yung sphagnum mo sa paligid, white na. Sabihin hindi kahit yung sphagnum mismo eh nag-indicate na hindi maganda yung moisture ng level ng paso natin. So just push it down, downward. So para mas ma-receive niya yung moisture tsaka yung kalamigmig ng media. So, di ba? Madali lang. Kasi itong mga ito maganda tinatanggal din. Kasi minsan tumatama ito sa pinakagitna ng halimbawa ito yung halaman sa pinakagitna nila. So nagpo-cause siya ng pagkatunaw. Tinatanggal ko yan. So dito naman sa iba, wala namang mga ibang issues. Ayan, pag malalaking paso, madaling kumbaga may laban. Dun sa maliliit na paso or trace tulad na ito, yun yung medyo alangan. Lalo na to kasi hindi pa kompleto yung na ito, mga tinaniman. So ito pa lang, mapansin nyo dito na napakainit talaga ngayon sa taas. Tingnan nyo yung nangyari sa seedling tray ko. Tunaw. So kailangan ko na lang palitan niya ng seedling tray. Itong isa. Kala ko to sa baba lang. Kala ko na may heat gun kasi kung hindi ko naman ginamit. Sabi ko ganito natin sa init talaga. At yung mga trays ko na natin sa second floor na medyo mas malamig doon, yun yan din nangyari. So ang ginagawa ko sa trays ko na hindi pa ginagamit, tinatago ko na lang para hindi matunaw. Ayun yung testimony. Saksi sa init dito sa taas. Tunaw talaga ng literal. So kapag ka naka-trace na naman yun, hindi na ganun na mabilis matunaw yung mga trace nyo kasi nga nasa malamig na, may may sphagnum na. So ayan, ganyan kaganda yung ating mga halaman sa napaka less effort, no? Yung mga pinagagawa natin dito. Madali lang yung pag-aalaga ng halaman basta huwag kayo gumamit ng kung ano-anong mga technique na hindi naman kailangan, no? So kaya ako hanggang ngayon, ayan, ito yung aking ginagawa. Maganda rin naman yung mga ibang setup ng iba. Hindi ko sinasabing ito yung pinaka the best. Ito lang yung pinaka less effort tsaka cost ng pag-aalaga. Ayan, may nahuling bee. Kaya ayaw akong bentahan ng mga beekeeper dati ng stainless bee kasi sabi nila ipakakain ko lang sa halaman ko. Pero hindi naman totoo yun. So nagkakataon lang talaga na nahuhuli sila pero hindi yan nauubos. Tingnan niyo kung gaano ka dami yan. Yun lang yung airport. Tapos yung mga lalaki na drone na mga bees, tinikick out na sila sa bahay once na nagawa na nila yung kumbaga trabaho nila. Ang trabaho ng drone ay mag-mate sa queen, no? Kapag nakapag-mate na sila sa queen, out of na sila, outside the Colombo na sila. Hindi na sila palababalikan sa colony. So anong nangyayari doon, nagagala na lang yung mga drone. So instead na mamatay sila kung saan kainin ng langgam, dito sila bumabagsak. Saka yung mga dumi ng bees dito rin nabagsak yan. Kaya kita nyo naman kung gaano kaganda itong mga laman natin. Ayun na. Mga picture nga ito.
One. Ito pa. Hindi ako magaling mag picture pero dahil sa magaganda yung halaman, hindi ko kailangan maging magaling. Kasi nandun na yung subject. Yung camera ko pa, ay, pangit na ano. Yan. So, Tecno cam on 20 lang to eh. So yung budget po, pero kumaganda yung quality ng picture dahil maganda yung halaman.